Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan at di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aki amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at gayoy ipinapapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama, at manggigilalas kayo kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung hindi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ang binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat dito na sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Galing din naman po sa ating mga kababayan, sa ating mga kadeboto sa nanonood sa live stream.
Narito po tayo sa lugar, simbahan ng pag-asa at pagpapala. Pagpalain po natin ang bawat isa, sabihin natin sa bawat isa, God bless you. Ang sarap, umagang-umaga, nakatanggap tayo ng blessing agad sa isa't isa. Siguro po ay lahat tayo nakaranas na noong group chat. No? May mga GC tayo, no? Magkakapatid, magkakamag-anak, magkakaopisina halimbawa, o kaya mga magkakaibigan, no? At ang mga GC natin, yung ay international 'yan, no? Mayroong nasa group chat natin dito sa Pilipinas, may group chat po na members na nasa loob ng group chat, nasa ibang bansa. So international, no? Kanina pong maaga-aga pa ng madaling araw ay nagising na ako dahil tumutunog ang aking cellphone. Sunod-sunod ang message sa isang group chat ko ng aking mga kaibigan. Mga matatagal ko na pong kaibigan ito. Mula pa nung ako ay binata pa. No? Matandang binata na kasi ako ngayon. Ano? Well, ang balita po kasi, kaya sunod-sunod, ay namatay yung ama, yung tatay ng isa sa aking mga kaibigan. Ayan po, ano? Kaya may sunod-sunod po. Hanggang, ito lamang, kani-kanina lamang, may nakapansin. No? Ang nakapansin po ay isa ko pa rin kaibigan na yung palang group chat na iyon ay ginawa dahil sa pagkamatay ng ama ng aking kaibigan noong 2021. 5 years ago na pala yung namatay yung kaibigan ko, yung ama ng kaibigan ko, na bigla na lamang nag-resurrect ngayon, no? Naakala ngayon lang nangyari yung pagkamatay ng ama, no? That's the funny part of it, no? That's the funny part of it. But nung mapagtagal-tagal, napagtanto mo, di ba pag ganun tayo, yung mga magkakaibigan, yan, no? Ano tawagan natin sa mga magulang ng ating mga kaibigan? Di ba, yung iba, tawag na rin natin, Mami, Daddy, Nanay. Tawag natin sa mga magulang na ating mga talagang mga barkada, no? Tita, tito. Di ba? Parang yung po bang pagiging anak, nahawa ka na. At yung pagmamalasakit mo dun sa magulang ng iyong kaibigan, ay gano'n na lamang, parang ang turing mo ay magulang na rin. No? Tama po, ano? Nangyayari yan eh. Well, ang ebanghelyo po ay medyo may kapareho. Bakit kanyo? Ang unang bahagi ng ebanghelyo tungkol sa ugnayan ng ama sa anak. Ang Diyos Ama at ang ating Jesus Nazareno. Na lahat na ginagawa daw ng ating Panginoong Jesus, yun ay gawain din ng Ama. At wala siyang gagawin na hindi ginawa ng Ama. At wala siyang ipahihintulot na hindi ipinahihintulot ng Ama. Ganun yung ugnayan. Napaka-lapit. Intimate. Sa ikalawang bahagi o sa bandang ibaba ng Ebanghelyo, tungkol naman yan sa ugnayan ng anak sa atin. Sa atin. Ugnayan ni Jesus sa atin. Na sinasabi ng Panginoong Jesus at kanyang tayong inaanyayahan hinihimok na sumunod sa kalooban ng Ama. Hinihimok tayo ng Panginoong Jesus na iwasan ang kasalanan nang hindi tayo mapahamak, bagkus tayo ay sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga gawa, nagawa din naman ng Kanyang Ama. Nakita niyo po yon? Mula sa Ama hanggang sa Panginoong Jesus at ang ating Panginoong Jesus sa ating lahat. Ano po sinasabi dito? Minsan po may mga taong hirap paniwalaan ang Diyos. Sabihin na natin.
May mga tao na siguro sa kanilang sitwasyon at a particular time, parang nagkakakrisis sa kanilang pananampalataya. Sabihin na natin may mga pagdududa, pag-aalangan sa Diyos, di po ba? Medyo may spiritual dryness, hindi makapagdasal, parang nag-aatubili na magtiwala sa Diyos sa gitna ng kanyang problema. May ganun tayo paminsan-minsan na mga tao nakakilala. Doon papasok ang papel natin. Doon po tayo tinatawag ng Diyos na bilang malalapit sa Diyos at anak ng Diyos, sa pamamagitan po natin, ay magawa natin na alalayan itong mga pinanghihinaan ng loob. Nabigyan ng inspirasyon, itong tila parang tuyong-tuyo ang kanilang pagkakilala o yung amor sa Diyos. Yun po bang nalalabuan ang mata, ang paningin, ay kahit papaano mabigyan natin ng dinaw ang kanilang pagtingin sa pangyayari sa buhay nila. Ito po ang mensahe ng Ebanghelyo ay kung papaanong si Jesus na magitan sa Diyos, sa Ama at sa atin. Ganun din naman po tayo na tayo ay mamamagitan sa Panginoong Jesus at sa mga taong nakapaligid sa atin. Na tayo naman po ang gagawa ng paraan para malinawan, para magbalik uli sa pagdarasal, para pagtibayin yung tiwala sa Diyos, para mapalapit uli sa Diyos. Yung mga tao, kakilala natin, kaibigan, kaanak, na parang pinanghihinaan ng loob. Pinanghihinaan ng pag-asa, pinanghihinaan ng tiwala sa Diyos. Ito po ang papel natin. Magawa natin ito kung papaanong ginawa ng ating poong Jesus Nazareno ito sa tao, gayon din naman gagawin natin ito sa ating kapwa. Kung atin pong pagkakaisip-isipin, sino po sa mga kakilala natin ang tila dumadaan sa ganito? Nanghihina, nawawala ng pag-asa, nagtatampo sa Diyos o nagagalit sa Diyos dahil sa isang pangyayari sa buhay. Ano ang pwede nating gawin? Kailan natin ito gagawin? Nawa po, kagaya ni Jesus, magawa po nating mamagitan sa Diyos at sa ating kapwa.